Balitang tatak at maasahan, boses na tatak na ganyan. Ito po si Angel Sigastones, ang tagapaghatid ng mga balita. Gandang gabi mga kababayan, Lunes kayo ng Oktubre 23, 2023. Inaasahan mga economic na kakalma ang presyo ng mga bilihin ngayong taon kumpara noong 2022. Tingin ng NEDA, papalo mula 3.5 hanggang 4% ang inflation rate ngayong taon. Pasok ito sa target ng pamahalaan na 2 to 4%. Ibig sabihin, tataas pa rin ang presyo ng bilihin pero hindi ganon kabilis. We are actively monitoring the situation and implementing the necessary measures to ensure that by the end of the year, we should be in our target of roughly around 4%, 3.5 to 4%. Yeah. So we are on that downward trajectory already. Sa kabila nito, hindi pa rin natatapos ang mga hamon. Maaari kasing bumaba ang produksyon ng agrikultura kapag nalalasan ang El Nino, isang weather phenomenon na kung saan maranasan ang kaunting pag-ulan ng bansa. Kapag bumaba ang supply ng produkto, maaaring tumaas ang mga presyo na ito sa merkado. Sa taya ng Pag-asa, posibleng sa huling buwan ng taon ang pinakamatinding epekto ng El Nino. If you are unable to reduce that inflation and then you get this El Nino phenomenon, that is a dangerous combination and we want to prevent that from happening. Maghahanda na rin daw ang gobyerno ng social protection programs para sa mga mahirap na maepektuhan ng El Nino. Samantala, layon pa rin daw ng gobyerno na mapalago ang ekonomiya ng 6 hanggang 7%. At kahit pa sumadsad ng halaga ng pisong kontra dolyar, nitong nakarang araw, shitable pa rin daw ito. Ang mahalaga na mano-mano na huwag maging biglaan ang paggalaw ng piso at maging presyo ng mga bilihin. Ako po si Angel Sigastones ang nagbabalita. It's all about contemporaryong issue news reports.